Si Don Ignacio na nabubuhay sa kalungkutan matapos mawala ang asawa at makita ang kanyang mga anak na paralitiko, ay natagpuan ng bagong pag-asa kay Isabel, ang bagong kasambahay na may kakaibang paraan ng terapiya. Kaya ba niyang labanan ang mga plano ni Beatrice, ang kanyang hipag na puno ng inggit? O magtatagumpay ba siya na mailigtas ang kanyang pamilya bago pa huli? 9:09 ng gabi. Para kay Don Ignacio de la Merced, ang oras ay hindi lang numero sa relos. Ito ay isang paalala, isang ritmo, isang bakal na rehas na humuhubog sa bawat araw niya. Mula sa kanyang mamahaling leather na upuan sa loob ng madilim na opisina, tanaw niya ang 4 na screen ng CCTV. Ang isa ay nakafocus sa gate, ang isa sa pasilyo, ang dalawa pa, ang pinakamahalaga, ay nakatutok sa silid ng kanyang kambal na anak, sina Jaime at Joaquin. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay nagpapawis. Ang lamig nito ay kumakalat sa kanyang palad, ngunit hindi nito kayang palamigin ang init ng pait na gumuguhit sa kanyang lalamunan. Sa screen, ang kanyang mga anak ay mga estatwa sa kanilang mga high-tech na wheelchair. Nakaupo, tahimik. Ang mga kumot ay maayos na nakalatag sa kanilang mga hita. Ang mga yaya ay nakabantay sa gilid, naghihintay ng utos na hindi na muling darating mula sa mga batang minsan ay puno ng buhay. Ito ang kanyang mundo ngayon. Isang mundong kontrolado, sinusukat at pinapatakbo ng mga schedule ng gamot at physical therapy na wala namang pinatutunguhan. Isang mundong binuo niya mula sa abo ng trahedyang sumira sa kanilang pamilya 2 taon na ang nakalipas. Ang trahedyang kumuha kay Sofia, ang kanyang minamahal na asawa, at nag-iwan sa kanilang mga anak na paralisado. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. "Sir," sabi ng head butler, si Mang Nestor. Nandito na po si Miss Isabel Reyes, ang bagong hire na all-around housekeeper. Tumangulang si Ignacio, hindi inaalis ang tingin sa monitor. "Papasukin mo." Ilang sandali pa, isang babae ang pumasok. Simple ang kanyang kasuotan, isang malinis na blusa at pantalon, malayong malayo sa karangyaan ng mansyon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Sa kanyang mga mata, mayroong isang bagay na hindi na matagal nang nakikita ni Ignacio sa bahay na ito. Isang sinag ng buhay. "Good evening po, Sir Ignacio." Magalang niyang bati. Tiningnan siya ni Ignacio mula ulo hanggang paa. "Ikaw si Isabel Reyes." Hindi yun tanong, kundi isang pag-a-assess. "Nabasa ko ang iyong file. Galing kang Batangas." "Opo, sir. Alam mo ang mga patakaran dito. Mahigpit ako sa kalinisan, sa oras, at higit sa lahat, sa katahimikan." Bawat salita niya ay may bigat. Isang babala. "Ang mga anak ko ay may special needs. Ang kailangan nila ay propesyonal na pangangalaga, hindi awa." "Naiintindihan ko po, sir," sagot ni Isabel. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit hindi nagpapakita ng takot. Itinuro ni Ignacio ang monitor. Ang kanilang silid. Dobleng pag-iingat ang kailangan doon. Ang mga yaya at nurse lang ang maaring humawak sa kanila. "Malinaw?" "Opo, sir. Malinaw po." May kung anong kislap sa mga mata ng babae na bahagyang gumambala kay Ignacio. Isang klase ng katatagan na hindi niya inaasahan. Iwinaksin niya ang isiping iyon at tumayo. "Bukas ka magsimula. Ipapakita sa iyo ni Manang Luring ang iyong silid." Nang makalabas si Isabel, muling bumalik si Ignacio sa kanyang upuan. Sa monitor, nakita niyang ipinakilala ni Mang Nestor si Isabel sa 2 yaya. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit sa kambal. Inaasahan ni Ignacio na makita ang karaniwang reaksyon. Awa, lungkot, o di kaya'y pagkailang. Ngunit iba si Isabel. Lumuhod siya para maging kapantay ng mga bata sa kanilang wheelchair. Ngumiti siya, isang ngiting umabot sa kanyang mga mata.
"Hi, Jaime. Hi, Joaquin," sabi niya. At kahit hindi marinig ni Ignacio ang boses nito mula sa CCTV, nababasa niya sa galaw ng labi nito ang init ng pagbati. "Ako si Ate Isa ninyo. Sana maging magkaibigan tayo." Nakita ni Ignacio ang bahagyang pagbabago sa mukha ng kanyang mga anak. Si Joaquin, na laging nakatingin sa malayo, ay sumulyap kay Isabel. Si Jaime, na laging nakayuko, ay bahagyang itinaas ang kanyang ulo. Isang maliit na reaksyon, ngunit para sa mundong ito na walang pagbabago, ito ay parang isang lindol. Kinabukasan, ang presensya ni Isabel ay nagsimulang maramdaman sa bahay. Mas naging makintab ang sahig na marmol. Mas naging sariwa ang amoy ng hangin. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa silid ng kambal. Pumasok si Dr. Beatriz Ascona para sa lingguhang check-up ng mga bata. Siya ang kapatid ng yumaong si Sofia, isang respetadong physical therapist. Siya ang batas pagdating sa kalusugan ni na Jaime at Joaquin. "Ignacio," sabi niya sa kanyang malamig at professional na tono habang sinusuri ang mga binti ng mga bata. "Walang pagbabago. The muscle atrophy is progressing as expected. We need to manage expectations." Tumango lang si Ignacio, sanay na sa mapait na katotohanan iyon. Napansin ni Beatriz si Isabel na tahimik na nag-aayos ng mga libro sa isang estante. Sino siya? Si Isabel, ang bagong housekeeper. Tiningnan ni Beatriz si Isabel ng may pagdududa. "Make sure she understands the protocol. No emotional attachments. It's not healthy for the boys." Nang matapos ang check-up at makaalis si Beatriz, naiwan si Isabel sa silid para tapusin ang paglilinis. Akala ng lahat ay natutulog na ang mga bata. Ngunit sa ilalim ng kumot, isang pares ng mga mata ang nakabukas. Narinig ni Isabel ang isang mahinang bulong. Halos hindi niya ito narinig. "Jaime!" Bulong ni Joaquin sa kanyang kambal. "Namimiss ko yung damo." Napahinto si Isabel sa kanyang ginagawa. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. "Yung pakiramdam ng damo sa talampakan ko." Dagdag pa ni Joaquin, isang butil ng luha ang pumatak mula sa gilid ng kanyang mata. Ang eksenang yon ay sumaksak sa puso ni Isabel. Hindi niya alam na pinapanood pa rin siya ni Ignacio mula sa kanyang opisina. Handa nang patayin ang monitor para sa gabing iyon. Nakita ni Ignacio na tumigil si Isabel, lumingon sa mga bata, at dahan-dahang lumapit sa kama ni Joaquin. Inakala ni Ignacio na aayusin lang nito ang kumot. Ngunit hindi. Sa isang iglap, habang ang buong mansyon ay nababalot sa katahimikan ng gabi, sa ilalim ng mapanuring mata ng CCTV na hindi niya alam, ay nakabukas pa. Dahan-dahang itinaas ni Isabel ang kumot. Marahan niyang hinawakan ang paa ni Joaquin. Ipinikit niya ang kanyang mga mata na para bang nagdarasal. At pagkatapos, sa isang kilos na puno ng pag-asa at pagsuway sa lahat ng patakaran ng bahay na yon, sinimulan niyang igalaw ang mga daliri sa paa ng bata. Dahan-dahan, dahan-dahan. At sa ilalim ng kanyang mainit na palad, naramdaman niya ito. Isang napakahinang paggalaw, isang halos hindi maramdamang pag-urong ng kalamnan, isang kislap ng buhay sa gitna ng kadiliman. Ang pagkurap ng kalamnan sa paanan ni Joaquin ay parang kidlat na gumising sa kaluluwa ni Isabel. Isang kislap na pamilyar, masakit, ngunit puno ng pangako. Sa isang iglap, bumalik siya sa nakaraan. Hindi na siya nasa loob ng malamig at malawak na mansyon ng mga De La Merced. Nasa maliit na bahay kubo na naman siya sa Batangas. Amoy atsete de manzanilla ang hangin at ang tanging ilaw ay mula sa isang mahinang bombilya na nakasabit sa kisame. Sa kanyang harapan, nakahiga ang kanyang bunsong kapatid na si Ben. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ang katawan ay hindi gumagalaw pagkatapos mahulog mula sa puno ng mangga. Naaalala pa niya ang sinabi ng doktor sa health center. "Huwag na kayong umasa. Magiging gulay na lang siya habang buhay." At naaalala niya ang sarili niyang mga hikbi sa gabi. Ang pagsisisi
na bumabaon na parang punyal sa kanyang dibdib. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit siya nagkaganito. Dapat ako ang nagbabantay sa kanya. Ngunit sa gitna ng kadilimang yon, hindi siya sumuko. Araw-araw, gabi-gabi, kinakausap niya si Ben. Minamasahe ang mga binti at braso nito, ginagalaw ang mga daliri nito, kahit pa sinasabi ng lahat na wala na itong saysay. At isang gabi, tulad ngayon, habang hawak niya ang paa ng kapatid, naramdaman niya iyon. Isang maliit na paggalaw, isang senyales ng buhay. Ang alaalang iyon ang nagbigay sa kanya ng tapang. Bumalik siya sa kasalukuyan. Ang mga mata ay nakatitig kina Jaime at Joaquin na mahimbing nang natutulog. Ang pagkurap na yon ay hindi lang isang muscle spasm. Ito ay isang imbitasyon, isang hamon, at hindi niya ito uurungan. Kinabukasan, sinimulan ni Isabel ang kanyang plano. Naghintay siya. Naghintay siyang matapos ang hapunan, matapos ang huling check-up ng mga nurse at hanggang ang buong mansyon ay mabalot na sa isang malalim na katahimikan. Nang sigurado na siyang walang gising kundi ang mga security guard sa labas, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng kambal. Dala niya ang isang maliit na bote ng coconut oil na may halong tanglad, isang remedyong natutunan niya sa kanyang lola para pampainit ng mga nanlalamig na kalamnan. Jaime? Joaquin? Bulong niya. Nakita niya ang pagmulat ng mga mata ng dalawang bata. May takot sa mga ito pero mayroon ding kuryosidad. Huwag kayong matakot, sabi niya habang lumalapit. May gagawin lang tayo. Isang laro. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang mangyari ang aksidente, dahan-dahan at maingat na inalis ni Isabel ang mga kumot na bumabalot sa kanila. Sa tulong ng kanyang buong lakas, maingat niyang inilipat ang isang bata mula sa wheelchair papunta sa makapal na alpombra sa sahig. Sumunod ang isa pa. Ayan, sabi niya, habang hinihingal ng bahagya. Mas masarap sa pakiramdam, hindi ba? Ang malayo sa mga upuang yan. Sinimulan niya ang kanyang lihim na therapy. Hindi ito tulad ng mga ginagawa ni Dr. Beatrice na puno ng teknikal na salita at masasakit na pag-inat. Ang ginawa ni Isabel ay simple. Marahan niyang minasahe ang mga binti ng mga bata gamit ang langis. Habang ginagawa niya ito, nagsimula siyang magkwento. Alam niyo ba, doon sa amin sa Batangas, panimula niya, ang pinakamasarap na pakiramdam ay ang maglakad sa dalampasigan sa umaga. Yung buhangin, medyo malamig pa at kikilitiin ang mga talampakan ninyo. Iginagalaw niya ang mga paa ng mga bata na para bang inilalakad ang mga ito sa buhangin. Tapos, kapag hinabol kayo ng alon, patuloy niya, mararamdaman ninyo ang lamig ng tubig. Bigla kayong mapapatakbo. Ganon din ang kambing naming si Marikit. Kapag nakakakita ng alon, takbo ng takbo na parang natataranta. At doon, sa gitna ng kwento, isang tunog ang narinig ni Isabel. Isang tunog na matagal nang nawala sa silid na yon. Isang mahinang paghagikgik. Nagmula ito kay Jaime, ang mas tahimik sa dalawa. Isang maikli, kinakalawang na tunog na para bang ang mekanismo ng pagtawa sa kanyang katawan ay nagulat na muli itong gumana. Napahinto si Isabel. Napatingin si Joaquin sa kanyang kapatid. Gulat na gulat. Maging si Jaime ay mukhang nagulat sa sarili niyang reaksyon. Ngumiti si Isabel. Isang ngiting puno ng luha. Nakakatawa talaga si Marikit, no? At sa mga sumunod na gabi, naging ritual na nila iyon. Ang mga kwento ni Isabel tungkol sa Batangas ay naging kanilang munting mundo. Dinala niya sila sa mga pangingisda, sa mga pista, sa pag-aani ng kape. At sa bawat kwento, may kaakibat na ehersisyo. Ang pag-akyat sa puno ay pag-unat ng braso. Ang pagtakbo sa buhanginan ay pag-unat ng binti. Isang gabi, habang abala siya sa pagtulong kay Joaquin na subukang iangat ang tuhod nito, pareho silang natigilan. May mga yabag
Sa pasilyo, mabibigat at pamilyar, si Don Ignacio. Nagkatinginan ang tatlo. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki sa takot. Agad na hinila ni Isabel ang kumot para takpan ang mga bata na nasa sahig pa. Kahit alam niyang imposible silang maitago kung bubuksan ang pinto. Pinatay niya ang maliit na lampshade at nagdasal siya sa kanyang isip. Ang mga yabag ay huminto sa tapat ng kanilang pinto. Nakita nila ang anino ng mga paa nito sa ilalim ng siwang. 1 segundo, 2 segundo. Ang bawat tibok ng puso ni Isabel ay parang dagundong ng tambol. Ito na ang katapusan niya. Ngunit pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, ang mga yabag ay muling nagpatuloy, palayo sa kanilang silid. Sabay-sabay silang napabuntong hininga. Ang tensyon sa silid ay biglang nawala. Napalitan ng isang pinaghalong takot at kagalakan dahil hindi sila nahuli. Naging mas maingat sila, ngunit hindi sila tumigil. Ang pag-asa ay mas malakas na kaysa sa takot. 1 linggo ang lumipas. Gabi ng Biyernes. Katatapos lang ng check-up ni Dr. Beatrice. Gaya ng dati, wala raw itong nakitang pagbabago. Nang gabing iyon, mas ganado ang mga bata. Si Jaime ay nagtagumpay na igalaw ng bahagya ang kanyang kanang hinlalaki sa paa ng kusa. Si Joaquin naman ay nagawang panatilihing nakaunat ang kanyang tuhod ng 3 segundo. Maliliit na tagumpay, pero para sa kanila, ito ay parang pag-akyat sa isang bundok. Ate Isa, sabi ni Joaquin, ang boses ay puno ng determinasyon. Gusto kong subukan ulit yung pagkokontrak ng hita. Sige, nakangiting sagot ni Isabel. Lumuhod siya at hinawakan ng binti ni Joaquin. Nagbibigay ng suporta. 1, 2, 3. Itulak mo, Joaquin. Kaya mo yan. Nakatutok ang buong atensyon nila sa binti ng bata. Hindi nila napansin ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob. Biglang bumukas ang pinto. Ang malamig at matinis na boses ni Dr. Beatrice Ascona ang bumasag sa kanilang munting mundo. Hindi pa nito nakikita ang eksena sa sahig dahil natatatakpan pa sila ng kama. Ang nakita lang nito ay ang bukas na ilaw at si Isabel na tila may ginagawa sa lapag. Gabi na? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagdududa. Bakit bukas pa ang ilaw dito? Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay nagsimula tulad ng dati. Tahimik. Ang tanging maririnig ay ang lagitik ng mga kubyerto sa agahan at ang mahinang ugong ng air conditioner. Ngunit para kay Ignacio de la Merced, mayroong isang tensyon sa hangin na parang kuryenteng hindi niya matukoy kung saan nanggagaling. Nasa kalagitnaan siya ng pag-inom ng kanyang kapeng barako nang dumating si Beatrice mas maaga kaysa sa kanyang karaniwang schedule. Sariwa pa rin ang amoy ng pabango nito at ang kanyang puting-puting kasuotan ay tila isang anunsyo ng kanyang awtoridad sa medisina. Ignacio Bayaw, bati niya. May ngiti sa labi na hindi naman umabot sa kanyang mga mata. Hinalikan niya sa pisngi ang 2 pamangkin bago bumaling sa kanya. Maari ba kitang makausap sandali? Sa opisina mo. Ang tono niya ay kaswal, ngunit naramdaman ni Ignacio ang bigat sa likod ng mga salitang iyon. Tumango siya at sumunod dito. Sa loob ng opisina, isinara ni Beatrice ang pinto. Tungkol ito sa bagong housekeeper. Panimula niya, inaayos ang salamin sa mata. Si Isabel. Tumaas ang kilay ni Ignacio. Anong meron sa kanya? Mukha naman siyang masipag. Sabi ni Beatrice, isang paunang papuri bago ilabas ang tunay na sadya. Pero, napapansin ko lang, Ignacio, na tila nagiging masyado siyang malapit sa mga bata. Kagabi, nakita ko siyang gising pa sa silid nila. Hating gabi na. Medyo, hindi angkop. Napakunot ang noo ni Ignacio. Tinapos lang siguro niya ang trabaho niya. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Beatrice na para bang pasan niya ang bigat ng mundo.
Iyon din ang naisip ko, pero bilang doktor at tita nila, nag-aalala ako. Ang mga batang tulad nila ay very impressionable. Madali silang kumapit sa maling pag-asa. Mahirap na kung bigyan niya sila ng mga ideya na hindi naman makatotohanan. It can be emotionally damaging. Ang mga salitang maling pag-asa ay tumusok sa puso ni Ignacio. Iyon ang kalaban niya mula pa noon. Ang huwad na pangako ng mga milagro na lalo lang nagpapalubha sa sakit ng katotohanan. Huwag kang mag-alala, Beatrice. Alam niya ang mga patakaran. Mariing sabi ni Ignacio. Sana nga. Sagot ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Ayoko lang na may mangyaring hindi maganda. Kilala mo ako, Ignacio. Ang kaligtasan lang ni na Jaime at Joaquin ang iniisip ko. Pagkaalis ni Beatrice, naiwan si Ignacio sa kanyang opisina, ngunit ang mga salita nito ay naiwang parang lason na kumakalat sa kanyang isipan. Masyadong malapit, maling pag-asa, hindi angkop. Sinubukan niyang magtrabaho, magbasa ng mga ulat, tumawag sa kanyang mga board member, pero wala doon ang kanyang atensyon. Ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa mga monitor ng CCTV. Ang silid ng kanyang mga anak, ang imahe ng nabasag na salamin ng kotse, at ang huling tingin ni Sofia ay muling sumilay sa kanyang isipan. Ang pangako niya sa sarili habang nakatayo sa puntod nito. Poprotektahan ko sila, Sofia, kahit anong mangyari. Hindi ko hahayaang masaktan sila ulit. Ang pangakong yon ang naging pundasyon ng kanyang buhay. Ang mga patakaran, ang mga doktor, ang pag-iwas sa anumang emosyon na maaaring maging simula ng sakit. At ngayon, may isang bagong tao sa bahay na ito. Isang estranghero na may mga matang puno ng buhay. Isang estrangherong masyadong nagiging malapit. Hindi na niya natiis. Ang pagdududa ay parang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang kontrol. Sa isang mabilis na pag-click ng mouse, binuksan niya ang recorded files ng security system. Inatras niya ang oras, hating gabi, ang eksena kung saan nakita ni Beatrice si Isabel. Huminto ang paghinga niya, pero hindi yon ang nakita niya. Inatras pa niya, isa pang gabi, at isa pa, at doon nakita niya ito. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Ang baso ng tubig sa kanyang tabi ay nanginginig dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Nasa screen si Isabel, nakaluhod sa sahig. At sa sahig, kasama niya ay sina Jaime at Joaquin. Wala sila sa kanilang mga wheelchair. Ang mga anak niya, ang mga babasaging figura na 2 taon niyang pinrotektahan mula sa kahit anong panganib, ay nasa sahig na parang mga basahan. Pinanood niya na may halong pangingilabot at galit habang hinahawakan ni Isabel ang mga binti ng kanyang mga anak. Ginagalaw ang mga ito sa paraang taliwas sa lahat ng sinabi ng mga espesyalista. Isang maling galaw, sabi nila, ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala. Isang maling pag-inat ay maaaring pumunit sa mga natitirang hibla ng pag-asa. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang isang bagay na halos ikabaliw niya. Isang ngiti, isang maliit, halos hindi makitang ngiti sa labi ni Jaime habang may ibinubulong si Isabel. Ang galit sa loob ni Ignacio ay sumabog na parang bulkan. Ito ay isang pagtataksil, isang paglapastangan sa kanyang pamamahala, sa kanyang sakit, sa alaala ni Sofia, ang babaeng ito. Pinapasok niya ang kaaway na matagal na niyang nilalabanan, ang maling pag-asa, sa mismong puso ng kanyang tahanan. Sa isang marahas na paggalaw, itinulak niya ang kanyang upuan. Ang tunog ng pag-urong nito sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Hindi na siya nag-isip. Ang kanyang katawan ay napuno ng isang mapanganib na enerhiya. Nilakdangan niya ang pasilyo, ang kanyang mga yabag ay mabibigat at mabilis. Ang mga katulong na nakasalubong niya ay napapagitla, yumuyuko, habang nagtataka sa itsura ng kanilang amo.
Ang kanyang mukha ay isang maskara ng purong galit. Hindi na siya kumatok. Sa isang malakas na tulak, binuksan niya ang pinto ng silid ng kanyang mga anak. Ang eksenang nakita niya sa monitor ay bumungad sa kanya ng buong buo at mas malinaw. Si Isabel, nakaluhod. Ang mga kamay ay nasa binti ni Joaquin. Ang kanyang mga anak, wala sa kanilang mga ligtas na wheelchair. Ang hangin sa silid ay biglang naging mabigat. Napahinto si Isabel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang munting nangiti sa labi ni na Jaime at Joaquin ay naglaho. Napalitan ng pagkatakot sa biglaang pagsulpot ng kanilang ama. Ang boses ni Ignacio ay mababa, nanginginig sa galit at puno ng lason. Bawat salita ay isang dagok. "Anong ginagawa mo?" Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Winasak ang munting mundo ng pag-asa na lihim na binuo ng tatlo. Tumingin siya kay Isabel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Lumayas ka sa pamamahay ko." Ang sigaw ni Ignacio ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang espada na humiwa sa katahimikan at sa tatlong pusong nasa loob ng silid. Si Isabel ay nanigas sa kanyang kinauupuan sa sahig. Ang mukha ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay nanatili sa binti ni Joaquin na para bang sa pagbitaw niya rito ay bibitawan na rin niya ang lahat ng pag-asa sa mundo. Dahan-dahan, ang gulat sa kanyang mga mata ay napalitan ng sakit. Isang malalim at tahimik na sakit. Hindi siya nagsalita. Hindi siya nagmakaawa. Dahan-dahan lang siyang tumayo. Pinagpaga ng kanyang mga tuhod ng may dignidad na hindi inaasahan ni Ignacio. Ang tanging nagsalita para sa kanya ay ang mga luhang nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata at tahimik na dumaloy sa kanyang mga pisngi. "Guard!" Ang boses ni Ignacio ay kasing tigas ng bakal. "Dalhin niyo ang babaeng to palabas." Dalawang security guard ang mabilis na pumasok. Nang hahawakan na sana nila ang braso ni Isabel, marahan itong umiling at itinaas ang kanyang kamay. "Kaya ko pong maglakad." Bago siya tuluyang umalis, ang kanyang huling tingin ay hindi para kay Ignacio. Ito ay para kina Jaime at Joaquin. Isang tingin na puno ng panghihinayang, pagmamahal at isang paumanhin na hindi niya masabi. Pagkatapos, tumalikod na siya at naglakad palabas ng silid. Iniwan ang isang katahimikang mas mabigat at mas nakakabingi kaysa dati. Nang maisara ang pinto, hinarap ni Ignacio ang kanyang mga anak. Ang galit niya ay hindi pa humuhupa. "Mga yaya, ibalik niyo sila sa wheelchair." Utos niya. Ang mga yaya ay nagmamadaling kumilos. Maingat na binuhat ang dalawang batang tulala at ibinalik sila sa kanilang mga metal na trono. Muling inayos ang mga kumot. Muling ibinalik ang lahat sa tama at ligtas na ayos. Ngunit may nagbago. Ang katahimikan sa silid ay iba na. Hindi na ito ang karaniwang katahimikan ng pagtanggap. Ito ay isang katahimikang puno ng akusasyon. Nang dumating ang oras ng tanghalian, dinala ng isang yaya ang bandehado ng pagkain para kay Jaime. Lugaw na may manok, siniguradong malambot at madaling lunukin. Inilapit ng yaya ang kutsara sa bibig ng bata. Ngunit si Jaime, na laging masunurin, ay mariing itiniklop ang kanyang bibig. Tumingin siya sa malayo. "Jaime anak, kumain ka na," sabi ng yaya. Muling isinubo ng yaya ang pagkain at sa isang iglap, sa isang kilos na hindi pa kailanman ginawa ng bata, ikinabig ni Jaime ang kanyang braso. Ang kanyang siko ay tumama sa bandehado. Sound of a tray crashing, porcelain shattering on the floor, ang tunog ng nabasag na mangkok at nagkalat na lugaw sa sahig ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril. Lahat ay natigilan. Si Ignacio, napapasok sana para tingnan ang mga anak, ay natigilan sa pintuan. Nakita niya ang nagkalat na pagkain sa sahig at ang mapagmatigas na anyo ni Jaime. Ang mga mata ng bata ay puno ng luha. Ngunit hindi ito mga luha ng pagsisisi. Ito ay mga luha ng galit. "Jaime!" sigaw ni Ignacio. "Anong ginawa mo?"
Hindi sumagot si Jaime. Hindi man lang siya tumingin sa kanyang ama. Ganoon din si Joaquin. Pareho silang nakatingin sa kawalan. Ang kanilang katahimikan ay isang pader na hindi kayang gibain ng sigaw ni Ignacio. Dumating si Beatriz na narinig ang kaguluhan. Nang makita niya ang eksena, isang buntong hininga ng pag-aalala ang kanyang pinakawalan. "Ignacio, hayaan mo na," sabi niya sa malumanay na tono. Nagulat lang sila sa nangyari. Na-stress ang ginawa ng babaeng yon. Binigyan niya ng gulo ang isipan nila. Lumapit si Beatriz sa mga bata. "Jaime? Joaquin? Tita is here. Everything is okay now." Ngunit nang hahaplusin na sana niya ang buhok ni Joaquin, marahan nitong iginalawang ulo, umiiwas sa kanyang kamay. Nakita ni Ignacio ang lahat. Ang pagtanggi, ang katahimikan, ang pader. Ang kanyang mga anak, na dati pasibo, ay nagdeklara ng isang tahimik na digmaan. Bumalik si Ignacio sa kanyang opisina, ang lugar na dati kanyang kanlungan, ang sentro ng kanyang kontrol. Ngunit ngayon, ang apat na sulok ng silid ay tila kumikitid, sinasakal siya. Ang katahimikan mula sa silid ng kanyang mga anak ay sumunod sa kanya. Isang katahimikang umaakusa, hindi siya makapagtrabaho. Tinitigan niya ang mga monitor. Ang silid ay malinis na ulit. Ang mga bata ay nasa kanilang mga wheelchair. Ang lahat ay bumalik na sa dati. Pero bakit pakiramdam niya ay mas lalong nasira ang lahat? Ang imahe ni Isabel, ang sakit sa mga mata nito bago umalis, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang pagkabigla sa mukha ng kanyang mga anak, ang tunog ng nabasag na mangkok. "Ginawa ko ang tama," sabi niya sa sarili. "Pinoprotektahan ko lang sila." Ngunit ang mga salitang iyon ay walang bigat. Parang mga abo na hinihipan ng hangin ng pagdududa. Upang patunayan sa sarili na tama ang kanyang ginawa, muli niyang binuksan ang security footage. Kailangan niyang makita ulit ang krimen, ang paglabag sa patakaran, ang panganib. Pinanood niya ulit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang nasa puso niya, kundi isang masakit na kuryosidad. Hindi na ang paglabag sa patakaran ang kanyang tinitingnan. Nakita niya ang dahan-dahang pagmasahe ni Isabel sa mga binti ng mga bata. Ang lambing sa kanyang mga haplos. Nakita niya kung paano ito bumubulong sa kanila. Nagkukwento. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Nakita niya ang unti-unting pagkawala ng bakas ng kalungkutan sa mukha ni Jaime at Joaquin, na papalitan ng atensyon, ng interes, at nakita niya ulit yung paghagik-gik ni Jaime sa kwento tungkol sa kambing. Noong una, nakita niya ito bilang isang sintomas ng pagiging irresponsable ni Isabel. Ngayon, nakita niya ito bilang isang tunog ng purong saya, parang may kung anong tumusok sa kanyang dibdib. Itinuon niya ang pansin kay Joaquin. Inulit-ulit niya ang sandali bago siya pumasok at sumigaw. Nakita niya ang determinasyon sa mukha ng bata, ang pagsisikap nitong sundin ang sinasabi ni Isabel. Nag-pause siya, nag-zoom in. Ang kalidad ng video ay hindi perpekto. Medyo malabo ang imahe. Ngunit kahit sa kabila ng mga pixel, malinaw na malinaw ito. Sa sandaling nagawa ni Joaquin na iangat ng bahagya ang kanyang paa, sa isang iglap na mas mabilis pa sa isang kisap mata, isang bagay ang sumilay sa mukha ng kanyang anak. Isang bagay na 2 taon na niyang hindi nakikita. Isang bagay na akala niya ay hindi na niya muling makikita pa. Isang ngiti. Hindi isang pilit na ngiti. Hindi isang nikidisang ngiti ng paggalang, kundi isang totoong ngiti ng tagumpay. Napahawak si Ignacio sa kanyang dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang buong pundasyon ng kanyang galit, ang matibay na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang pamilya, ay unti-unting gumuho at naging buhangin. Paulit-ulit niyang pinindot ang replay. Paulit-ulit niyang pinanood ang ngiting iyon. At sa bawat panonood, lalong lumilinaw ang lahat. Ang ngiting iyon, ang sagot sa lahat ng katanungan. Iyon ang dahilan
kung bakit nag-iba ang kilos ng kanyang mga anak. Iyon ang dahilan kung bakit biglang natutong magalit si Jaime. Iyon ang dahilan kung bakit umiwas ng tingin si Joaquin. Hindi sila nagpoprotesta laban sa kanya. Ipinaglalaban nila ang nag-iisang taong nagbigay sa kanila ng dahilan para muling ngumiti. Binalikan niya ang live feed sa kabilang monitor. Ang kanyang mga anak, mga estatwa ulit, walang emosyon, walang buhay. Ang nangiti ay nawala na. Ang liwanag ay pinatay na. At siya ang pumatay nito. Ang alaala ng sarili niyang sigaw ay bumalik na parang dagundong ng kulog. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang mga salitang binitawan niya nang may buong pusong galit ay bumalik sa kanya ngayon na parang lason. Nakita niya ulit ang mukha ni Isabel, ang mga luhang tahimik na dumaloy, ang sakit, ang dignidad, sa gitna ng kahihiyan. Hindi pala pagtataksil ang nakita niya, pag-asa pala. At sa ngalan ng pagprotekta sa kanyang mga anak mula sa maling pag-asa, itinaboy niya ang nag-iisang tunay na pag-asa na dumating sa kanilang buhay sa loob ng 2 taon. Isang malaking pagkakamali. Isang kasalanang mas malaki pa sa inaakala niya. Isang nag-aalab na damdamin ang pumalit sa panlalamig ng kanyang katawan. Hindi pagsisisi. Hindi pa. Ito ay isang pangangailangang itama ang lahat. Isang desperadong pagnanais na bawiin ang liwanag na siya mismo ang nagtapon sa dilim. Nagmamadali siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binubuksan ang mga drawer ng kanyang filing cabinet, mga papeles, mga kontrata, ang 201 file ng mga empleyado. Nahanap niya ang folder na may pangalang Reyes Isabel. Binuksan niya ito. Nandoon ang kanyang larawan, ang parehong mga matang nakita niya kanina. Nandoon ang kanyang address, isang maliit na apartment sa isang masikip na lugar sa Quezon City. Wala siyang kasiguraduhan kung nandoon pa ito. Maaaring umuwi na ito sa probinsya. Maaaring naglaho na ito. Ngunit kailangan niyang subukan. Isinara niya ang folder, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan, at walang lingon-likod na tumakbo palabas ng kanyang opisina. Iniwan niya ang mga monitor na nagpapakita ng isang silid na muling binalot ng katahimikan. Isang katahimikang ngayon ay sumasagisag sa isang pagkakamaling kailangan niyang itama, gaano man kahirap. Ang nangiti. Iyon lang ang nakikita ni Ignacio. Pinindot niya ang pause at ang imahe ng nangiti sa mukha ni Joaquin ay nanatiling nakatatak sa screen. Isang sagradong sandali na nagyelo sa oras. Ang nangiting iyon ay isang sulo sa kadiliman. Ngunit alam ni Ignacio na hindi ito sapat. Ang puso niya ay nagsisimula ng maniwala. Ngunit ang kanyang isipan na sinanay sa loob ng 2 taon na manalig sa siyensya, sa datos, at sa mga salita ng doktor ay nangangailangan ng higit pa. Paano kung emosyon lang ito? Bulong ng isang bahagi ng kanyang utak, ang bahaging binuo ng takot at pag-iingat. Paano kung isa lang itong masayang aksidente? Kailangan niya ng patunay. Isang bagay na hindi kayang pasinungalingan. Isang bagay na kasing lamig at kasing tigas ng katotohanan. At bigla, pumasok ito sa kanyang isip. Ang mga medical monitor, ang mga high-tech na kagamitan na nakakabit sa mga wheelchair at kama ng mga bata. Ang mga ito ay hindi lang basta display. Ang mga ito ay konektado sa isang central server na nagtatala ng lahat. Heart rate, blood pressure, at ang pinakamahalaga sa lahat, nerve activity. Mabilis niyang dinampot ang telepono. Isang tawag lang sa pinuno ng kanyang IT department. Miguel, sabi niya, ang kanyang boses ay apurado. Kailangan ko ng access. Ngayon din, lahat ng historical data mula sa biometric sensors ng mga anak ko, mula sa nakalipas na 1 buwan. Narinig niya ang pag-aalinlangan sa kabilang linya. Pero sir, confidential po yon at naka-encrypt sa medical provider. I don't care, putol ni Ignacio. Bypass it, i-decrypt mo. I am the client, I am the father.
I want to see the raw data. Now. Hindi na nagtanong pa si Miguel. Pagkalipas ng 10 minuto na parang isang oras sa haba, isang secure file ang lumitaw sa desktop ni Ignacio. Kumalabog ang kanyang dibdib habang binubuksan ito. Sa simula, ang nakita niya ay mga linyang halos patag, mga numero na halos hindi gumagalaw. Ang araw-araw na tala ng isang buhay na walang pagbabago, isang buhay na tulog. Pagkatapos, hinati niya ang kanyang screen. Sa kaliwa, ang CCTV footage. Sa kanan, ang katumbas nitong medical data. Inilagay niya ang petsa sa unang gabi kung kailan sinimulan ni Isabel ang kanyang lihim na therapy. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinapanood ang dalawang magkaibang mundo na nag-uugnay sa isa't isa. Sa kaliwa, nakita niya si Isabel na nagkukwento tungkol sa isang kambing na nagngangalang Marikit. Nakita niya ang paghagik-gik ni Jaime. Sa kanan, sa eksaktong sandaling iyon, ang linya ng neural response ni Jaime na halos patay sa loob ng maraming buwan ay biglang sumipa pataas. Isang matulis at di mapagkakamali ang spike ng aktibidad. Pinatakbo niya pa ang video. Sa kaliwa, nakita niya si Isabel na minamasahe ang binti ni Joaquin. Hinihikayat itong subukang igalaw ang mga daliri sa paa. Sa kanan, ang muscle electrical activity monitor ni Joaquin ay nagpakita ng maliliit ngunit sunod-sunod na pag-alon na para bang isang makinang matagal nang hindi gumagana ay sinusubukang umandar muli. Pinanood niya ang lahat. Ang bawat kwento, ang bawat ehersisyo, ang bawat lihim na sayaw ng pag-asa sa loob ng silid na yon. At sa bawat pagkakataon, ang datos sa kanan ay sumisigaw ng katotohanan. Ang mga flatline ay nabubuhay. Ang mga numero ay tumataas. Hindi ito aksidente. Hindi ito emosyon lang. Ito ay siyensya. Ito ay resulta. Ang ginagawa ni Isabel ay gumagana. At sa gitna ng pagkamulat na yon, isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tinig ni Beatrice sa kanilang huling pag-uusap at sa hindi na mabilang na mga pag-uusap bago iyon. Walang pag-asa, Ignacio. The nerve damage is permanent. We need to accept it. Ang mga salitang iyon na dati kanyang tinanggap bilang isang mapait na katotohanan mula sa isang eksperto, ngayon ay tunog kasinungalingan. Hindi lang pala nagkamali si Beatrice. Hindi lang pala siya negatibo. Mayroong isang bagay na mas malalim, mas nakakabagabag. Pinagkaitan niya sila ng pag-asa, hindi dahil sa wala ito, kundi dahil sa hindi niya ito nakita o ayaw niyang makita. Ang bigat ng kanyang pagkakamali ay dumagan sa kanya ng buong buo. Hindi lang niya pinalayas ang isang katulong, pinalayas niya ang isang milagro. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan ay naglaho. Ang natira na lang ay isang nag-aalab na katiyakan. Kailangan niyang hanapin si Isabel. Kailangan niyang bawiin ang ngiting ninakaw niya sa kanyang mga anak. Tumayo siya. Ang kanyang upuan ay marahas na tumama sa pader sa likuran. Dinampot niya ang wallet at ang susi ng kanyang kotse. Hindi na siya nag-abalang magpaalam kanino man. Ang kanyang Mercedes ay humarurot palabas ng Forbes Park patungo sa magulo at masikip na mga kalsada ng Quezon City. Bawat pulang ilaw sa traffic light ay parang isang personal na insulto. Bawat segundo na lumilipas ay parang isang kawalang hanggan. Nakarating siya sa address, isang luma at maliit na apartment building na napapaligiran ng mga sari-sari store at naglalako ng pagkain, malayong malayo sa kanyang mundo. Bumaba siya ng kotse, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng mga tao sa paligid. Natagpuan niya ang landlady na nagwawalis sa harap ng gusali. Hinahanap ko si Isabel Reyes, sabi niya. Sinisikap na pakalmahin ang kanyang paghinga. Ang umuupa sa room 2B. Tiningnan siya ng matandang babae mula ulo hanggang paa. Naku sir, kaalis-alis lang niya kanina. Nanlamig ang buong katawan ni Ignacio. Umalis? Saan siya nagpunta? Nag-impake na ng lahat ng gamit niya, sir.
Umiiyak nga eh, sabi ng landlady na may halong tsismis at awa sa boses. Sabi niya, tapos na raw ang kontrata niya. Uuwi na raw siya sa kanila sa Batangas. Ang puso ni Ignacio ay bumagsak. Huli na ba siya? Kailan? Kailan daw ang biyahe niya? Desperado niyang tanong. Nagkibit balikat ang babae. Ang sabi lang niya sa akin, bukas na bukas daw ng umaga ang biyahe niya pauwing Batangas. Ang ingay ng bus terminal sa Cubao ay isang assault sa mga pandama ni Isabel. Ang amoy ng diesel, ang sigaw ng mga konduktor, ang siksikan ng mga taong may kanya-kanyang kwento at patutunguhan. Ang lahat ay gumagalaw, nagmamadali, habang siya ay nakaupo lang sa loob ng bus, nakatingin sa bintana. Ngunit walang nakikita. Ang kanyang puso ay parang bato na inihulog sa isang malalim na balon. Malamig, mabigat, walang katapusan ang pagbagsak. Hindi ang masasakit na salita ni Don Ignacio ang pinakamasakit. Hindi rin ang biglaang pagkawala ng trabaho. Ang pinakamasakit ay ang pamilyar na pakiramdam ng kabiguan. Muling bumalik ang imahe ng kanyang kapatid na si Ben. Muli niyang narinig ang sarili niyang mga pangako. Gagaling ka, Ben. Palalakarin kita ulit. Ngunit sa huli, nabigo siya. Kahit bumuti ang kalagayan nito, hindi na ito tulad ng dati. At ngayon, nabigo na naman siya. Pinangakuan niya sina Jaime at Joaquin kahit sa sarili niya lang. Pinangakuan niya sila ng mga kwento, ng pagtawa, ng pag-asa, at sa isang iglap, binawi rin niya ang lahat. Kasalanan ko, bulong niya sa sarili, ang parehong mga salitang bumulong sa kanya gabi-gabi sa loob ng maraming taon. Hindi ako dapat nangarap para sa kanila. Hindi ako dapat nang himasok. Ang bus ay nagsimula nang umandar ng bahagya, pumuwesto para sa pag-alis. Ipinikit ni Isabel ang kanyang mga mata. Gusto na lang niyang makauwi sa Batangas, kung saan ang sakit ay pamilyar at ang mga pangarap ay kasing ikli lang ng buhay ng mga alitaptap. Isabel! Isang sigaw ang pumunit sa ingay ng terminal. Isang boses na pamilyar, ngunit imposible. Minulat ni Isabel ang kanyang mga mata, iniisip na guni-guni lang niya iyon. Isabel Reyes, mas malakas, mas malapit. Lumingon siya at sa gitna ng siksikan, sa labas ng bintana ng bus, nakita niya siya. Si Don Ignacio de la Merced. Ang kanyang mamahaling suit ay bahagyang lukot. Ang kanyang buhok ay magulo. Ang kanyang mukha ay pawisan at namumula. Tumatakbo siya, sumisiksik sa mga tao. Ang kanyang mga mata ay desperadong hinahanap siya. Mukha siyang isang hari na nawala sa kanyang kaharian, isang agila sa gitna ng mga maya. Natigilan ang buong pagkatao ni Isabel. Anong ginagawa niya dito? Nakita siya ni Ignacio. Ang kanilang mga mata ay nagtama sa pamamagitan ng maruming salamin ng bintana. Kumalabog ang puso ni Isabel, hindi sa kilig, kundi sa purong pagkalito at takot. Mabilis na umakyat ng bus si Ignacio, hindi alintana ang pagtutol ng konduktor. Sandali lang, sandali! Huminto siya sa tapat ng upuan ni Isabel, habol ang kanyang hininga. Ang lahat ng pasahero ay nakatingin sa kanila. Sir? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wag kang umalis, sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay basag. Umiling si Isabel, yumuko. Uuwi na po ako, sir. Tapos na po ang trabaho ko. Hindi. Umupo si Ignacio sa bakanting upuan sa tabi niya. Hindi alintana ang masikip na espasyo. Isabel, patawarin mo ako. Ang mga salitang iyon ay mas nakakagulat kaysa sa kanyang presensya. Si Don Ignacio de la Merced humihingi ng tawad. Tumingin si Isabel sa kanya. Ang mga mata ay puno ng luha. Wala po kayong kasalanan, sir. Ako po ang nagkamali. Sumuway po ako sa utos ninyo. Hindi. Ako ang nagkamali. Giit ni Ignacio. Ako ang bulag. Nakita ko, Isabel. Pagkaalis mo,
Tiningnan kong muli ang kamera. Ang puso ni Isabel ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nakita ko ang lahat. Patuloy ni Ignacio, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ang pagtawa ni Jaime, ang pagsisikap ni Joaquin, at nakita ko ang nangiti niya, Isabel. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, nakita kong muli ang nangiti ng anak ko. Napatakip ng bibig si Isabel, isang hikbi ang kumawala sa kanya. Sumama ka sa akin pabalik, pakiusap ni Ignacio. Kailangan ka nila. Kailangan. Kita. Ang mga salitang iyon ay dapat nagdulot ng saya, ngunit sa halip, mas lalo lang nitong binuksan ang sugat ng nakaraan ni Isabel. Umiling siya. Mas mariin ngayon. Hindi po pwede, sir. Sabi niya, ang kanyang boses ay basag. Ayokong maging dahilan ng isa na namang kasawian. Ang mga salitang iyon ay puno ng pait at sakit ng isang lihim na hindi pa niya nasasabi. Baka po sa huli, mabigo ko lang sila. Masasaktan ko lang sila. Ayoko na pong makasakit ulit. Nakita ni Ignacio ang lalim ng sakit sa kanyang mga mata at naunawaan niyang hindi ito simpleng pagtanggi. May mas malalim na dahilan, ngunit wala na siyang oras. Hindi lang yun, sabi ni Ignacio, mas desperado. Tiningnan ko rin ang medical data, ang mga monitor. Habang ginagawa mo ang therapy mo, tumataas ang nerve activity nila, Isabel. Gumagana ang ginagawa mo. May epekto. Hindi ito maling pag-asa. Ito ang totoong pag-asa. Hinawakan niya ang kamay ni Isabel. Ang kanyang mga mata ay nakikiusap. Ang pagmamataas ng isang Don Ignacio de la Merced ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng kahinaan ng isang ama na gagawin ang lahat para sa kanyang mga anak. Kaya nakikiusap ako sa'yo, sabi niya. Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi ko hinihiling na maging katulong ka. Hinihiling ko ang tulong mo. Ang mga salitang yon, ang bumasag sa pader na itinayo ni Isabel sa paligid ng kanyang puso. Hindi na siya isang utusan, isang kasama, isang katuwang. Tinitigan niya ang mga mata ni Ignacio. Nakita niya ang katotohanan, ang pagsisisi, ang desperasyon. At sa ilalim ng lahat ng yon, nakita niya ang parehong bagay na nagtulak sa kanya na tulungan ang mga bata sa simula pa lang, pag-asa. Dahan-dahan, sa gitna ng ingay ng bus na handa nang umalis at sa ilalim ng mga mapanuring mata ng ibang pasahero, tumango si Isabel. Samantala, sa di kalayuan, sa loob ng isang itim at makintab na sasakyan na nakaparada sa gilid ng terminal, may isang pares ng mga matang nanonood. Nakita ni Doktora Beatriz Ascona ang lahat. Nakita niya ang pagtakbo ni Ignacio. Nakita niya ang pag-akyat nito sa bus. At ngayon, nakita niya ang paghawak nito sa kamay ng katulong. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa mamahaling katad. Isang malamig at nakakakilabot na galit ang gumapang sa kanyang puso. Ang eksenang nasasaksihan niya ay hindi lang isang pagbabalik ng isang katulong. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Ang pagbabalik sa mansyon ay kakaiba. Hindi na ito ang parehong mansyon na nilisan ni Isabel nang may luha sa mata. Ngayon, sa tabi niya, habang bumababa sila mula sa sasakyan ni Don Ignacio, ramdam niya ang mga titig ng ibang mga kasambahay. Hindi na ito titig ng awa o pakikiramay. Ito ay titig ng pagtataka, ng pagtatanong, ng respeto. Mula ngayon, inanunsyo ni Ignacio sa lahat ng staff na nag-aabang sa sala. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Si Miss Isabel Reyes ay hindi na lang isang housekeeper. Siya na ang magiging personal wellness companion ng aking mga anak. Ang kanyang mga desisyon at pamamaraan patungkol sa kanilang therapy ay may basbas ko. Susundin ninyo siya tulad ng pagsunod ninyo sa akin. Isang kolektibong pagkabigla ang dumaan sa mga mukha ng mga tauhan. Ngunit isang mabilis na tingin mula sa kanilang amo ay sapat na para palitan ito
ng mga tango ng pagsang-ayon. Ang pinakamatamis na sandali ay nang pumasok si Isabel sa silid ng kambal. Ang mga mukha ni na Jaime at Joaquin na kanina'y blanco at walang buhay ay biglang nagliwanag na parang sinikatan ng araw. Ate Isa, sabay nilang sabi, ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan at ginhawa. Ang salitang iyon, ang simpleng tawag na yon, ang nagbigay lakas kay Isabel. Iyon ang nagpatunay na tama ang desisyon niyang bumalik. Ngunit ang kapayapaan ay hindi nagtagal. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan si Isabel ng isang sesyon kasama ang mga bata sa sahig, isang anino ang tumabon sa liwanag mula sa pintuan. Dumating si Dr. Beatrice Ascona. Ang kanyang ngiti ay kasing lamig ng hangin mula sa air conditioner. "So you're back," sabi niya. Ang bawat salita ay may yelo. "I'm glad Ignacio found a companion for the boys Morale." Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang companion ay malinaw na isang pang-iinsulto na para bang si Isabel ay isang alagang hayop na pampasaya lang. "Doktora," magalang na bati ni Isabel, "naisip ko na mas magiging productive kung sabay na nating gagawin ang therapy nila," sabi ni Beatrice, hindi naghihintay ng sagot at agad na lumapit. "Para masigurado nating lahat ng ginagawa natin ay clinically sound." Ang silid ay biglang naging isang battlefield. "Sige Joaquin, subukan nating iangat yang paa mo. Parang naglalakad sa buhangin," sabi ni Isabel sa malambing na boses. Sinisimulan ang dati nilang ginagawa. "Wait," putol ni Beatrice. "That's not the correct angle. You might cause undue strain on his ligaments. The proper way is to support the calcaneus while ensuring the ankle is at a 90-degree dorsiflexion. We must prevent spasticity." Ang mga salitang yon ay lumabas sa bibig ni Beatrice na parang mga bala. Dinisenyo para ipamukha kay Isabel na wala itong alam. Hindi nagpatinag si Isabel. "Nararamdaman ko po, doktora." Mahinahon niyang sagot habang patuloy na minamasahe ang binti ni Joaquin. "May buhay po sa mga kalamnan niya, kailangan lang gisingin." "Ang buhay na sinasabi mo ay maaring involuntary muscle spasms lang," ganti ni Beatrice. Ang kanyang boses ay matalim. "Ignorance can be very dangerous, Miss Reyes. We are dealing with the spinal cord, not just simple muscle aches." Sa isang sulok ng silid, nakaupo si Ignacio nanonood. Ang kanyang puso ay nahahati. Ang isipan niyang sinanay na maniwala sa mga eksperto ay nakikinig sa mga babala ni Beatrice. Ang bawat medical term na binibitawan nito ay nagtatanim ng takot sa kanyang dibdib. Paano kung tama siya? Paano kung sa kagustuhan kong magkaroon ng pag-asa ay lalo ko lang mapahamak ang aking mga anak? Ngunit ang kanyang mga mata ay nakikita ang katotohanan. Nakikita niya ang determinasyon sa mukha ni Joaquin habang sinusubukan nitong sundin si Isabel. Nakikita niya ang pag-asa sa mga mata ni Jaime habang pinapanood ang kanyang kapatid. Ang silid ay puno ng tensyon, ngunit hindi na ito ang tensyon ng kalungkutan. Ito ay tensyon ng pagsisikap, ng pakikipaglaban. "Hindi po ako doktor, ma'am," sabi ni Isabel. Lumingon siya at tiningnan ng diretso si Beatrice sa mata. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin, ngunit may bakal na sa likod nito. "Pero alam ko po ang nararamdaman ng isang taong gustong muling makagalaw. At alam ko po ang nakikita ko. At ang nakikita ko po ay pag-unlad." Ang direktang sagot na yon ay tila ikinagulat ni Beatrice. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Isabel bago biglang ngumiti. "Well then, since we're trying new things," sabi niya, biglang tumayo. Naglakad siya papunta sa medical cabinet. "It's time for Joaquin's scheduled muscle relaxant injection anyway." Kumuha siya ng isang maliit na vial at isang herenggilya. Ang tunog ng pagpasok ng karayom sa goma ng vial ay tila nakakabingi. "Doktora," nag-aalangang tanong ni Ignacio, "akala ko ba ay binawasan na natin ang gamot na yan?" Lumingon si Beatrice
Ang hiringgilya ay nasa kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. "It's just a standard precautionary measure, Ignacio," sabi niya, habang dahan-dahang itinutulak palabas ang hangin mula sa hiringgilya, "to prevent any microtears or undue stress from unconventional exercises." Lumapit siya kay Joaquin. Ang karayom ay kumikinang sa ilaw. Bago niya ito itusok sa braso ng bata, sumulyap siya kay Ignacio. Isang sulyap na puno ng kahulugan. Isang sulyap na nagsasabing, "Tingnan mo, ako pa rin ang doktor. Ako ang nakakaalam. At ako ang mag-aayos ng anumang gulong maaaring idulot niya." Ang pag-iniksyon ni Beatrice ay nag-iwan ng isang hindi nakikitang lason sa hangin. Pagkaalis niya, ang sigla sa silid ay tila bahagyang nabawasan. Ang mga medical terms na binitawan niya ay nanatiling nakabitin sa isipan ni Ignacio, mga binhi ng pagdududa. Ngunit si Isabel ay hindi nagpatinag. "Okay lang yan," bulong niya sa mga bata, na tila naramdaman din ang pagbabago sa kapaligiran. "Ang gamot ay gamot. Ang pagsisikap ay pagsisikap. Hindi kaya ng gamot na pigilan ang lakas na nanggagaling dito," sabi niya, sabay turo sa kanilang mga dibdib. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nagpasya silang magkaroon ng isa pang sesyon. Isang sesyon para pawiin ang tensyon na iniwan ni Beatrice. "Ngayong gabi," sabi ni Isabel nang may ngiti, "maglalaro tayo ng sino ang unang makakatayo." Ang laro ay simple. Tutulungan niya silang subukang iangat ang kanilang mga katawan mula sa pagkakaupo sa sahig gamit ang kanilang mga braso bilang suporta. Nagsimula sila kay Jaime. Nagawa nitong iangat ang sarili ng ilang pulgada bago muling bumagsak. Nagtawanan sila. Pagkatapos, si Joaquin naman. "Sige Joaquin, mas malakas ka," biro ni Isabel. "Ipakita mo sa kuya mo." Nakita ni Isabel ang determinasyon sa mga mata ng bata. Huminga ito ng malalim. Itinukod ang kanyang mga palad sa sahig at dahan-dahang itinulak ang sarili pataas. Ang kanyang mga braso ay nanginginig sa hirap. Ang kanyang mukha ay namumula. "Kaya mo yan, Joaquin! Konti pa!" Sigaw ni Jaime mula sa gilid. "Hinga, Joaquin, hinga!" Gabay ni Isabel. At sa isang sandali na puno ng purong pagsisikap at pag-asa, nagawa ni Joaquin ang halos imposible. Nagawa niyang iangat ang kanyang sarili ng mas mataas kaysa kay Jaime. Nagawa pa niyang bahagyang iangat ang kanyang kanang sakong mula sa sahig. Isang maliit, nanginginig, ngunit napakagandang tagumpay. "Nagawa ko, Ate Isa. Nagawa ko." Sigaw ni Joaquin. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa tagumpay. Ngunit ang liwanag na iyon ay biglang naglaho. Biglang nanlaki ang mga mata ni Joaquin. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng isang ekspresyon ng matinding sakit. Aaray! Bumagsak siya sa sahig, ngunit hindi ito isang simpleng pagbagsak. Ang kanyang buong katawan ay biglang nanigas. Ang kanyang mga binti, na kanina lang ay may bahagyang paggalaw, ay biglang nagsimulang mangisay. Isang marahas at hindi kontroladong panginginig. "Joaquin!" Sigaw ni Isabel agad na lumapit. Anong nangyayari? Ang bata ay hindi makasagot. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at hirap. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamutla. "Sir Ignacio!" Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng panik. Si Ignacio, na nanonood mula sa isang upuan sa sulok, ay nataranta. Ang lahat ng takot na sinubukan niyang ibaon sa loob ng nakaraang mga araw ay bumalik ng may buong lakas. Ang mga babala ni Beatrice. Undue strain, ligament damage, spasticity. Sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Si Beatrice, nakasuot pa rin ng kanyang damit panlakad na para bang hindi pa siya nakakauwi. Sa kanyang mukha, isang perpektong maskara ng pagkabigla at pag-aalala. "Diyos ko, anong nangyayari dito?" Sigaw niya, agad na tumakbo palapit kay Joaquin. Kinuha niya ang pulso ng bata.
Tiningnan ang mga mata nito. Nahihirapan siyang huminga. Anong ginawa ninyo? Ang tanong niya ay isang akusasyon na direktang nakaturo kay Isabel. Nag-eehersisyo lang po kami. Bigla na lang siyang nauutal na sagot ni Isabel. Ang kanyang isipan ay blangko sa takot. Anong sinabi ko sa'yo? Sigaw ni Beatrice. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Sinabi ko nang mapanganib ang ginagawa mo. Tignan mo ang nangyari. You triggered a severe autonomic dysreflexia event. Pwede siyang ma-stroke dito. Ang mga salitang yon ay tumama kay Ignacio na parang mga bala ng baril. Stroke. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan. Si Beatrice ay kumilos ng mabilis at may autoridad ng isang doktor sa isang emergency room. Mula sa kanyang medical bag, nadala na niya na parang alam na niya ang mangyayari. Kumuha siya ng isang pre-filled na hiringgilya. Kailangan natin siyang bigyan ng diazepam now para makontrol ang seizure. Itinusok niya ang karayom sa hita ni Joaquin. Tumingin siya kay Ignacio. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-aalala at ng akusasyon. Ignacio, bayaw. I warned you. Pagkatapos ay bumaling siya kay Isabel. Ang pag-aalala sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng purong galit at pagkamuhi. Mamamatay tao ka. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay puno ng lason. Halos patayin mo ang pamangkin ko dahil sa kahangalan mo. Para kay Ignacio, ang buong mundo ay huminto. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang anak, nangingisay sa sahig, nag-aagaw buhay. Ang naririnig lang niya ay ang mga salita ni Beatrice. I warned you, mamamatay tao ka. Ang lahat ng pag-asa na binuo niya sa nakalipas na mga araw ay gumuho at naging abo. Siya ang nagpabalik sa babaeng ito. Siya ang nagtiwala. At ngayon, ang kanyang anak ang nagbabayad para sa kanyang pagkakamali. Ang takot, ang pagsisisi, ang galit. Ang lahat ng ito ay sumabog sa loob niya. Tumingin siya kay Isabel. Hindi na ang babaeng nagdala ng pag-asa, kundi ang babaeng nagdala ng kapahamakan. Guards! Ang sigaw niya ay mas malakas at mas masakit kaysa nung una. Ilabas niyo siya at siguraduhin ninyong hindi na siya makakatapak pa kahit kailan sa pamamahay na ito. Si Isabel ay natulala, hindi makagalaw. Ang mga salita ni Beatrice at Ignacio ay parang mga punyal na sabay-sabay na tumusok sa kanyang puso. Nakatingin lang siya kay Joaquin na unti-unti nang kumakalma dahil sa gamot at pumatak ang kanyang mga luha. Habang hinihila siya palabas ng mga guwardiya, ang huli niyang nakita ay ang eksena na susunog sa kanyang alaala. Si Beatrice na may pag-aalalang niyayakap si Ignacio, natulala at takot na takot. At sa likod ng mga luhang yon, sa likod ng maskara ng pag-aalala, sa isang iglap na hindi nakita ni Ignacio, nakita ni Isabel ang isang bagay sa mga mata ni Beatrice. Isang malamig, kalkulado, at nakakakilabot na ngiti ng tagumpay. Ang mga sumunod na araw ay isang malabo at walang kulay na pagdaan ng oras para kay Ignacio. Ang mansyon ay muling naging isang mausoleo, mas malamig at mas tahimik pa kaysa dati. Si Beatrice, na ang nagpatakbo ng lahat, ang kanyang presensya ay nasa bawat sulok. Isang mapagbantay na anino na nag-aalaga sa mga bata ng may clinical na kahusayan. Si Joaquin ay stable na, sabi niya, ngunit kailangan daw ng dobleng pag-iingat. Bawal na ang anumang stress o unorthodox na gawain. Bumalik ang lahat sa dati, sa pagiging mga estatwa. Ngunit para kay Ignacio, ang katahimikan ay hindi na nagbibigay ng kapayapaan. Ito ay isang parusa. Sa tuwing titingnan niya ang kanyang mga anak, hindi na niya sila makita nang hindi naaalala ang itsura ni Joaquin habang nangingisay sa sahig. At sa tuwing maaalala niya yon, nakikita niya ang mukha ni Isabel na puno ng takot at sakit habang kinakaladkad palabas. Ang pagsisisi ay isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya, umaga at gabi. Nagkukulong siya sa kanyang opisina.
Ngunit kahit ang alak ay hindi na kayang pawiin ang imahe ng kanyang kabiguan, isang gabi, hindi na niya makayanan ang mga pader ng kanyang opisina. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng isang bagay na makakapitan. Hindi niya alam kung bakit. Ngunit ang kanyang mga paa ay nagkusa. Dinala siya sa isang bahagi ng bahay na matagal na niyang iniiwasan. Ang silid ni Sofia. Ang pinto ay bahagyang bumukas ng may alatiit. Ang hangin sa loob ay amoy luma, amoy alaala. Ang lahat ay nasa ayos pa rin kung paano niya ito iniwan 2 taon na ang nakalipas. Ang bote ng pabango nito sa ibabaw ng tokador. Ang isang libro na may bookmark sa gitna. Ang mga damit na nakasabit pa sa aparador. Parang isang time capsule ng isang buhay na ninakaw. Umupo si Ignacio sa gilid ng kama. Dito, sa wakas, bumuhos ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Tahimik. Masakit. Mga luha ng isang lalaking nawala ang lahat. At nang bigyan ng pangalawang pagkakataon, siya pa mismo ang sumira. Sa kanyang paghihinagpis, ang kanyang kamay ay dumapo sa isang bagay na matigas sa ilalim ng unan. Hinila niya ito, isang maliit na music box na gawa sa kahoy, ang paborito ni Sofia. Dahan-dahan niya itong binuksan. Isang malambing at pamilyar na himig ang tumugtog, ang Clair de Lune. At sa loob, sa ilalim ng maliit na umiikot na balerina, mayroong isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang maliit na leather-bound journal. Ang tala-arawan ni Sofia. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Ito ay sagrado, pribado. Ngunit ang kaguluhan sa kanyang isip at ang desperadong pangangailangan para sa isang kasagutan ay mas malakas. Binuksan niya ito sa unang pahina. Ang sulat kamay ni Sofia, pamilyar at kaibig-ibig, ay sumalubong sa kanya. Ang mga unang pahina ay puno ng saya. Ang kanilang kasal, ang balitang buntis siya sa kambal, ang maliliit na tagumpay ng kanilang pamilya. Napangiti si Ignacio sa kabila ng kanyang lungkot. Ngunit habang lumilipat siya sa mga pahina, ang tono ay dahan-dahang nagbabago. Ang pangalan ni Beatrice ay nagsimulang lumabas ng mas madalas. Enero 14. Nandito na naman si Ate Bea kanina. Sinabi niyang masyado raw akong maluwag sa mga bata. Masyado ko raw silang pinapabayaan. Mahal niya ang mga pamangkin niya, alam ko. Pero kung minsan, pakiramdam ko ay gusto niyang siya ang maging ina nila. At hindi ako. Nagpatuloy sa pagbasa si Ignacio. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang likuran. Marso 22. Ikinuwento ko kay Ate Bea kung gaano ako kasaya sa sorpresang inihanda ni Ignacio para sa aming anibersaryo. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Sinabi niya sa akin, "Maswerte ka talaga kay Ignacio. Isang lalaking gagawin ang lahat para sa'yo." May kakaiba sa tono niya. Hindi ito papuri, parang inggit. Ang bawat salita ay isang piraso ng isang puzzle na ayaw buuin ni Ignacio, ngunit hindi niya mapigilan. At pagkatapos, narating niya ang isang entry. Ilang linggo na lang bago ang aksidente. Ang mga salita ay tila isinulat ng may panginginig. Abril 2. Nag-away kami ni Ate Bea. Isang matinding pag-aaway. Nagsimula lang sa isang maliit na bagay. Pero lumaki. Lumabas ang lahat ng kanyang sama ng loob. Sinabi niya sa akin, sa gitna ng kanyang galit, na sana ay ako na lang ang mapahamak para mapunta sa kanya ang lahat ng mayroon ako. Para mapunta sa kanya. Si Ignacio. Napahinto sa paghinga si Ignacio. Ang tala-arawan ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Binasa niya ulit ang huling pangungusap para siguraduhing hindi siya nagkakamali. Ang huling linya sa entry na yon ay sumaksak sa kanya na parang yelo. Mahal ni Beatrice si Ignacio, pero hindi sa paraang tama. Nakakatakot ang pag-ibig niya. Kasabay ng paghinto ng musika, ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa isipan ni Ignacio. Ang walang tigil na negativity ni Beatrice
tungkol sa paggaling ng mga bata. Ang kanyang agarang pagkamuhi kay Isabel, ang nag-iisang taong nagbigay ng pag-asa. Ang kanyang maginhawang pagdating sa eksaktong sandali ng aksidente. Ang kanyang inihandang hiringgilya. Ang kanyang mabilis na pag-akusa kay Isabel. Ang lahat ay isang perpektong dula, isang plano. Ngunit paano? Paano niya nagawa ang pangingisay ni Joaquin? Isang alaala ang biglang sumilay. Ang unang ineksyon. Ang muscle relaxant na ibinigay ni Beatrice noong hapong iyon. Bago ang insidente. Sa isang iglap, ang kalungkutan ni Ignacio ay napalitan ng isang malamig at matalim na galit. Mabilis siyang tumayo, dinala ang talaarawan, at bumalik sa kanyang opisina. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Hindi na niya kailangan ng IT. Ang kailangan niya lang ay ang pangalan ng gamot na binanggit ni Beatrice. Nakita niya ito sa medical chart na iniwan nito. Tinipa niya ang pangalan ng gamot sa search engine, kasunod ng mga salitang side effects at overdose. Ang mga resulta ay lumabas sa screen. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-scan sa mga medical journals at articles. At doon, sa isang respetadong medical website, nakita niya ito. Nakasulat sa itim at puti, hindi maikakaila. In cases of incorrect dosage or when administered with contraindicating medications, this drug may induce paradoxical effects, including severe and uncontrollable muscle spasms, seizures, and respiratory distress. Ang mga sintomas ay perpekto, tugmang-tugma sa nangyari kay Joaquin. Hindi ito isang aksidente, hindi ito isang allergic reaction, ito ay sinadya. Si Beatrice. Iniksyonan niya si Joaquin ng gamot na alam niyang magdudulot ng pangingisay. Naghintay siya. At nang mangyari na ang kanyang inaasahan, pumasok siya na parang isang tagapagligtas. Itinuro ang walang malay na si Isabel. At muling nakuha ang kontrol sa lahat. Napatitig si Ignacio sa screen, ngunit hindi na niya ito binabasa. Ang kanyang muka ay walang emosyon, ngunit sa loob niya, isang bagyo ng galit ang nabubuo. Ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang kapatid ng kanyang asawa, ang taong inakala niyang nag-aalaga sa kanyang mga anak. Siya pala ang pinakamatinding kalaban. Isinara niya ang laptop. Ang mahinang pag-click nito, ang tanging tunog sa silid. Ang paghuhukom ay darating. At ito ay magiging mabilis at walang awa. Naintindihan na niya ang lahat. Kinabukasan, isang formal na imbitasyon ang natanggap ni Dr. Beatrice Ascona mula kay Ignacio. Isang case conference tungkol sa hinaharap na plano ng paggamot para kina Jaime at Joaquin. Ang tono ay profesional. Ang oras ay 3:00 ng hapon. Ang lugar, ang main conference room ng Dela Merced Corporation. Dumating si Beatrice 5 minuto bago ang takdang oras. Ang kanyang puting coat ay plansadong-plansado. Ang kanyang buhok ay nakaayos sa isang perpektong bun. Dala niya ang isang leather-bound na folder, handa nang ipagtanggol ang kanyang conservative but safe na pamamaraan. Sa kanyang isipan, ito na ang huling pako sa ataol ng mga ideya ni Isabel Reyes. Panalo na siya. Ngunit sa pagbukas niya ng pinto ng conference room, ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Hindi lang si Ignacio ang naghihintay sa kanya. Nakaupo sa mahabang mesa si Attorney Morales, ang punong abogado ng pamilya Dela Merced. Sa tabi nito ay si Dr. Alcaraz, ang administrator ng ospital kung saan siya kaanib. At sa tabi ni Dr. Alcaraz, ang pinakakinatatakutan niya, si Dr. Henson, ang pinuno ng Medical Ethics Committee. Ang silid ay hindi para sa isang case conference, ito ay isang hukuman. Beatrice, salamat sa pagdating mo. Sabi ni Ignacio, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Maupo ka. Nanginginig ng bahagya ang mga kamay ni Beatrice habang hinihila ang upuan. Ignacio, anong ibig sabihin nito? Akala mo ba ay pag-uusapan natin ang mga bata? Putol ni Ignacio.
Oo, pag-uusapan natin sila at kung paano mo sila nilinlang. Ikinonekta ni Ignacio ang kanyang laptop sa malaking screen sa pader. Ang unang lumitaw ay ang mga medical chart na pamilyar kay Beatrice. Ayon sa lahat ng ulat mo sa loob ng 2 taon, panimula ni Ignacio na parang isang piskal na naglalahad ng kaso, ang nerve activity ng aking mga anak ay flat at non-responsive. Tama ba, doktora? Yes, that's correct. Sagot ni Beatrice, sinusubukang bawiin ang kanyang kumpiyansa. It's consistent with their diagnosis. Isang click. Lumabas sa screen ang mga graph ng data na kinuha ni Ignacio mula sa server. Mga matutulis na spike ng aktibidad. Kung gayon, paano mo ipapaliwanag ito? Ang mga spike na ito ay naganap lamang sa mga araw at oras kung kailan si Isabel Reyes ang kasama nila. Coincidence lang ba ito? Nanlamig si Beatrice. That could be anything. Involuntary spasms, faulty equipment. Isang click pa. Ang security footage, ang nangiti ni Joaquin, naka-freeze sa screen. At ito, kasama rin ba ito sa faulty equipment mo? Tanong ni Ignacio, ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng diin. Ang ngiti ng anak ko na ninakaw mo sa kanya sa loob ng 2 taon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Depensa ni Beatrice, ang kanyang boses ay tumataas na. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang trabaho mo ba ay ang sadyang pag-trigger ng isang seizure? Ganti ni Ignacio. Isang click pa. Ang pangalan ng gamot na ginamit ni Beatrice, ang mga side effects, ang mga salitang uncontrollable muscle spasms at seizures ay naka-highlight sa pula. You knew. Sabi ni Ignacio, ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng bagsik. Alam mo kung anong mangyayari. Tinurukan mo ang pamangkin mo ng gamot na ito para ipahamak siya, para lang mapalayas ang isang babaeng nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Hindi totoo yan. Isang kasinungalingan. Sigaw ni Beatrice. Tumayo siya. Tumingin siya sa mga doktor. Dr. Alcaraz, Dr. Henson, this is character assassination. Wala siyang patunay. Si Ignacio ay hindi natinag. Tahimik siyang tumayo at kinuha ang isang bagay mula sa kanyang briefcase, ang talaarawan ni Sofia. Wala nga ba, Beatrice? Nang makita ni Beatrice ang journal, ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha, para siyang nakakita ng multo. Bago namatay si Sofia, sabi ni Ignacio, ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. May iniwan siya. Mga salita. Ang kanyang katotohanan. Binuksan ni Ignacio ang talaarawan sa huling entry. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa nakakabinging katahimikan ng silid habang binabasa niya ang mga salita ng kanyang yumaong asawa. Mahal ni Beatrice si Ignacio pero hindi sa paraang tama. Nakakatakot ang pag-ibig niya. Sa sandaling iyon, gumuho si Beatrice. Napahagulhol siya. Isang tunog na puno ng sakit, kabiguan at kabaliwan. Napaupo siya, ang kanyang profesional na maskara ay tuluyan ng nabasag, inilalantad ang desperadong babae sa ilalim nito. Ginawa ko yun. Ginawa ko ang lahat dahil mahal kita, Ignacio. Sigaw niya sa gitna ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi ko kayang makita kang masaya sa iba. Kahit sa alaala lang ni Sofia. Si Isabel, nagdala siya ng liwanag. Isang liwanag na maglalayo sa'yo sa akin. Kailangan kitang protektahan. Ang pamilyang ito, para sa atin dapat ito. Para sa atin. Ang kanyang pag-amin, ang kanyang baluktot na luhika, ay ikinilabot ng lahat ng nasa silid. Hindi na nagsalita pa si Ignacio. Tumango lang siya kay Atty. Morales. Ang mga doktor ay umiling-iling, puno ng pagkadismaya. Dra, Ascona, sabi ni Dr. Henson sa isang malamig na boses. Ang iyong lisensya ay isususpinde habang nag-iimbestiga at marami ka pang ipapaliwanag, hindi lang sa amin, kundi pati na rin sa batas.
2 security personnel ng gusali ang tahimik na pumasok at lumapit kay Beatrice. Pagkatapos ng lahat ng kanyang pagsigaw, wala nang natira sa kanya kundi ang mga hikbi. Nagpatangay na lang siya palabas ng silid, isang reyna na nawalan ng kaharian. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang paghuhukom ay tapos na. Naiwan si Ignacio na nakatayo, nakatingin sa kawalan. Nakuha niya ang hustisya para sa kanyang mga anak. Nasira niya ang halimaw. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang masakit na katotohanan ang tumama sa kanya. Upang talunin ang isang halimaw, kinailangan niyang isakripisyo ang isang anghel. 2 beses. Napagtanto niya na ang hustisya ay hindi pa kumpleto. Kinuha niya ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang hinahanap ang isang numero sa kanyang contacts. Isang numero na minsan na niyang tinawagan sa desperasyon. Pinindot niya ang call. Nagring ito. 1, 2, 3. Ang kanyang puso ay kumakabog sa bawat ring. Nagtatanong kung sasagutin pa ba ito o kung tuluyan na niyang sinira ang lahat. Sa maliit na bahay ng kanyang tiyahin sa Batangas, sinusubukan ni Isabel na muling buuin ang kanyang sarili. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang paalala ng bawat kabiguan. Ang bawat puno ng niyog ay anino ni na Jaime at Joaquin. Hindi na siya naghihintay. Hindi na siya umaasa. Tinanggap na niya na ang kwento nila ay tapos na. Isang masakit na kabanata sa libro ng kanyang buhay. Sinimulan na niyang tulungan ang kanyang tiyahin sa maliit nitong karinderya. Ibinubuhos ang sarili sa trabaho para makalimot. Isang hapon, habang naghihiwa siya ng sibuyas, tumunog ang kanyang lumang cellphone. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para sabihing wrong number. Ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya. Hello? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos, isang boses na halos hindi na niya makilala sa sobrang pagod at pagsisisi. Isabel, si Ignacio ito. Ang kutsilyo ay bumagsak mula sa kanyang kamay. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Sir? Patawad kung tumawag ako, sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero kailangan mong malaman ang totoo. At doon, sa pamamagitan ng telepono, isinalaysay ni Ignacio ang lahat, ang talaarawan ni Sofia, ang data mula sa mga monitor, ang tungkol sa gamot, ang pag-amin ni Beatrice, ang bawat piraso ng kasinungalingan at pagtataksil. Habang nakikinig si Isabel, ang mga luha ay muling dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit hindi na ito mga luha ng sakit o kabiguan. Ito ay mga luha ng pagkaunawa. Ang ginhawa, hindi pala niya kasalanan. Siya ang may gawa ng lahat. Bulong ni Isabel. Oo, sabi ni Ignacio. Ang kanyang boses ay puno ng pait. At ako ang naniwala sa kanya. Pinalayas kita, Isabel. 2 beses, sinaktan kita. Pinagdudahan ko ang kabutihan mo at walang salita ang sapat para humingi ng tawad. Tahimik lang si Isabel. Hinayaan niyang dumaloy ang lahat ng emosyon. May isa pa akong kasalanan, pag-amin ni Ignacio, at sa unang pagkakataon, narinig ni Isabel ang kahinaan sa boses ng makapangyarihang Don. Ang aksidente, ang pagkawala ni Sofia. Hindi iyon simpleng aksidente. Nag-aaway kami noon. Ako ang nagmamaneho. Galit ako. Hindi ako nakatingin sa daan. Kasalanan ko kung bakit siya nawala. Kung bakit nagkaganito ang mga anak ko. Ang pag-amin na yon, ang kanyang pinakatatagong lihim, ay isang tulay. Isang pagbubukas ng kanyang puso, hindi lang kay Isabel, kundi sa sarili niya. At sa wakas, naintindihan ni Isabel ang lahat. Ang galit ni Ignacio, ang takot, ang pagkontrol. Ang lahat ay nagmula sa isang malalim na balon ng pagsisisi. Nakita niya ngayon hindi ang isang malupit na amo,
kundi ang isang taong wasak, katulad niya. Sir Ignacio, sabi ni Isabel, ang kanyang boses ay malumanay na. Alam niyo po ba kung bakit ko ginawa ang lahat para sa mga bata? Nagulat si Ignacio sa tanong. Dahil mabuti kang tao. May kapatid po ako. Pag-amin ni Isabel, ang sarili niyang lihim ay lumalabas na rin. Si Ben, noong bata kami, nahulog siya sa puno habang ako dapat ang nagbabantay sa kanya. Naparalisa rin siya. Sinisi ko ang sarili ko sa loob ng maraming taon. Ginawa ko ang lahat, pero hindi na siya bumalik sa dati. Sa pagtulong ko kina Jaime at Joaquin, sinusubukan ko pong patawarin ang sarili ko. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Dalawang kaluluwang sugatan, nagtagpo sa gitna ng kanilang mga pinagsisisihan. Pareho pala tayong bilanggo ng nakaraan, bulong ni Ignacio. Opo, sagot ni Isabel. Pero siguro po, panahon na para lumaya. Kinabukasan, isang itim na Mercedes ang pumarada sa harap ng karinderya. Bumaba si Ignacio, hindi na ang don na puno ng galit, kundi isang simpleng lalaki na may dalang pakiusap sa kanyang mga mata. Hindi na siya nagsalita ng marami. Isang tanong lang. Halika na. Umuwi na tayo. Ang pagbabalik ni Isabel sa mansyon sa pangatlong pagkakataon ay isang selebrasyon. Ang mga kasambahay ay ngumiti. Ang hangin ay gumaan. At nang makita siya ni Jaime at Joaquin, ang kanilang mga sigaw ng ate isa ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ang pinakamagandang musikang narinig sa lugar na yon sa loob ng mahabang panahon. Nagsimula sila muli. Ngunit sa pagkakataong ito, iba na. Wala nang mga lihim, wala nang takot. Si Ignacio ay nasa bawat sesyon, hindi na bilang isang tagamasid na puno ng pagdududa, kundi bilang isang aktibong kasama. Siya ang taga-alalay kay Joaquin. Siya ang taga-cheer kay Jaime. Ang kanyang mga kamay, na dati humahawak lang sa baso ng alak, ngayon ay natutong magmasahe ng mga binti at magbigay ng suporta. Isang montage ng mga sumunod na buwan ang naganap. Ang bawat araw ay isang maliit na laban. May mga araw ng pagkabigo, kung saan tila walang pag-unlad. Ngunit mas marami ang araw ng tagumpay. Ang unang pagkakataon na naigalaw ni Jaime ang kanyang mga daliri sa paa ng kusa. Ang unang pagkakataon na nakaupo si Joaquin nang walang sandalan sa loob ng 10 segundo. Ang mga gabi ng tawanan habang naglalaro sila ng board games. Ang mga hapon sa hardin kung saan si Ignacio at Isabel ay nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay habang pinapanood ang mga bata na sinusubukang abutin ang mga bulaklak. Ang mansyon na dating isang kulungan ay naging isang tahanan. Isang hapon, habang nasa hardin sila, itinayo nila ang isang pares ng parallel bars. Ang kanilang bagong proyekto. Sige Jaime, dahan-dahan, sabi ni Ignacio habang inaalalayan ang balikat ng anak. Kaya mo yan, kuya, sigaw ni Joaquin. Hawak-hawak ni Isabel ang kabilang kamay ng bata. Nandito lang kami. Gamit ang buong lakas ng kanyang mga braso at sa tulong ng pananabik sa kanyang puso, itinulak ni Jaime ang kanyang sarili pataas mula sa kanyang wheelchair. Ang kanyang mga binti ay nanginginig na parang dahon. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Ngunit ang kanyang mga paa ay nakatapak sa damo. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit ng mahigpit sa mga bakal na bar. Bumitaw si Ignacio, bumitaw si Isabel. At sa loob ng 3 segundo na parang isang kawalang hanggan, si Jaime de la Merced ay nakatayo. Mag-isa-isang taon ang lumipas. Ang mansyon ng mga de la Merced ay hindi na nakakulong sa likod ng matataas na pader ng kalungkutan. Ngayon, ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang sariwang hangin. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mga halakhak, ng tunog ng mga bola na pinapatalbog, at ng paminsan-minsang sigaw ng dahan-dahan, Joaquin. Sa malawak na hardin,
Merong isang landas na sadyang ginawa para sa ehersisyo. Dito, bawat hapon, isang pamilya ang naglalakad. Si Jaime, na mas matangkad na ngayon, ay naglalakad ng may kaunting suporta mula sa isang tungkod. Bawat hakbang ay pinaghirapan, ngunit bawat hakbang ay matatag. Si Joaquin, na laging mas malikot, ay nasa kanyang customized na walker, sinusubukang habulin ang isang paru-paro. Hindi pa sila tumatakbo, ngunit sila ay lumalakad. At sa bawat hakbang, winawasak nila ang hatol na ibinigay sa kanila ng mundo. Sa likuran nila, magkahawak kamay na naglalakad sina Ignacio at Isabel. Ang dating blangkong mukha ni Ignacio ay napalitan na ng isang payapang ngiti. Ang mga guhit sa kanyang noo ay hindi na mula sa pag-aalala, kundi mula sa pagngiti. Tiningnan niya si Isabel, ang simpleng babae mula sa Batangas na hindi lang nagpagaling sa kanyang mga anak, kundi pati na rin sa kanyang puso. Naaalala mo ba yung unang araw mo dito? Tanong ni Ignacio, ang kanyang boses ay malambing. Ngumiti si Isabel. Opo, halos hindi niyo po ako tiningnan. At sinabihan niyo po ako na bawal ang awa. Isa yon sa maraming bagay na pinagsisisihan ko. Sabi ni Ignacio. Huminto sila sa paglalakad at humarap sa kanya. Pero may isang bagay na hinding-hindi ko pagsisisihan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi isang mamahaling singsing na may diamante, kundi isang simpleng singsing na yari sa pinagsamang hibla ng damo. Isang bagay na ginawa niya habang naghihintay sa mga bata kanina. Isang simbolo ng kanilang simpleng simula. Lumuhod siya sa harap niya, sa damuhan kung saan unang nakatayo, si Jaime. Isabel Reyes, sabi niya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal at katapatan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang isang perpektong buhay. Nasira na ako noon at araw-araw ko pa ring binubuo ang sarili ko. Pero maipapangako ko sa iyo na sa bawat araw ng pagbuo na yon, ikaw ang kasama ko. Ikaw, si Jaime at si Joaquin, kayo ang buhay ko. Pakakasalan mo ba ako? Tumulo ang mga luha ni Isabel, ngunit hindi na ito mga luha ng pait. Ito ay mga luha ng purong kaligayahan. Hindi na siya ang yaya, hindi na siya ang companion, siya ay minamahal. Opo, bulong niya. Oo, Ignacio, pakakasalan kita. Isinuot ni Ignacio ang singsing sa kanyang daliri. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng kanilang dalawang milagro, sila ay naghalikan. Ilang linggo ang lumipas, sa isang malaking press conference, inilunsad ang The Sophia's Hope Foundation. Nakatayo si Ignacio sa entablado, hindi bilang isang malamig na CEO, kundi bilang isang ama at isang tagapagtaguyod. Ang aking yumaong asawa, si Sofia ay laging naniniwala sa liwanag, kahit sa pinakamadilim na sandali. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaaling-awngaw sa bulwagan. Ngunit sa loob ng mahabang panahon, pagkatapos siyang mawala, nakalimutan ko ang liwanag na yon. Ikinulong ko ang aking pamilya sa takot, sa paniniwalang ang pag-iingat ay pag-ibig. Ngunit natutunan ko, sa tulong ng isang pambihirang babae, na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagkulong. Ito ay pagbibigay ng tiwala. Ito ay pagbibigay ng pag-asa. Sa unang hanay, nakaupo sina Isabel, Jaime at Joaquin. Ngumiti sila. Ang pondasyong ito, patuloy ni Ignacio, ay para sa lahat ng pamilyang sinabihan na wala ng pag-asa. Dito, magpopondo tayo ng mga hindi kinaugaliang therapy. Susuportahan natin ang mga tagapag-alaga. At higit sa lahat, ipapalaganap natin ang mensahe na hindi kailanman huli para maniwala. Ang pinakamalaking kapansanan ay hindi ang hindi makalakad, kundi ang mawalan ng pag-asang magpatuloy. Ang huling eksena ay hindi nagtatapos sa palakpakan ng mga tao. Ito ay nagtatapos sa isang tahimik na umaga sa balkonahe ng mansyon. 4 na tao, isang pamilya. Magkakasamang pinapanood ang pagsikat ng araw. Hinawakan ni Jaime ang kamay ni Isabel. Hinawakan ni Joaquin ang kamay ni Ignacio.
Nakatingin sila sa bukang liwayway, isang pangako ng isang bagong simula. Ang dilim ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang mainit at walang hanggang liwanag. At dito po nagtatapos ang ating kwento, mga minamahal naming tagapakinig. Ang salaysay ni na Ignacio, Isabel, Jaime at Joaquin ay nagpapaalala sa atin na ang pag-asa ay isang desisyon. Ito ay isang apoy na kailangan nating panatilihing nagliliyab kahit pa ang lahat sa paligid natin ay nagsasabing ito'y dapat nang mamatay. Ipinakita rin nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi pagkontrol dahil sa takot, kundi pagbibigay ng kalayaan at tiwala para ang ating minamahal ay lumago at abutin ang kanilang buong potensyal. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung meron po kayong mga saloobin o aral na napulot mula sa kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Nais din po naming malaman, anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-iibig ang may hadlang na katayuan sa buhay o isang kwento ng misteryo at pagtataksil? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.